Paiimbestigahan na po ng liderato ng PNP ang kakaibang Bring Me Challenge. Ay, maganda yan, Jen. Ah! Di ba, may mga laro-laro, di ba? Oo. Bring me 1,000 pesos. Yan, oh. Bring me ganito. Oh, bring pinakagwapong tatay. Hindi ako nahihina sa ganyan eh. Oo. Nagpa-contest yung polis. Ah, ganon? Ang nangyari, ayan, Pakinggan natin. napasama siya. Napasama. Ano ba yung bring me na niyan? Oho. Sa Mar. Cebu. Ha? Mar. Yes, Jen at Nelson, no? Inalis na nga sa kanyang pwesto itong pulis doon sa viral video na may kakaibang Bring Me Challenge. Nag-aalok itong pulis ng 2 hanggang 5,000 pisong premyo para sa sinuman na makakapagdala ng drug user at street level pusher. Naipost yung video noong October 31 sa social media account ni Police Corporal Johnny Amolo na nakatalaga sa Talisay Police Station dyan sa Cebu. Sa isa pang video noong November 2, unregistered firearms naman ang ipinadadala ng pulis sa kanyang mga viewer. Ayon sa PNP, hindi na ayon sa kanilang police operational procedure ang ginawa ng pulis, kaya sumasa-ilalim siya ngayon sa investigasyon. Inatasan na rin ng pulis ng kanyang superior na alisin yung video na maaari daw makaapekto sa imahe ng PNP. Iginiit ng PNP na ang online activity ng kanilang mga tauhan, personal man o official function, ay dapat na naayon sa kanilang alituntunin at pasado sa kanilang ethical guidelines. Umaasa ang liderato ng PNP na magsisilbi itong babala sa lahat ng pulis na tiyakin na maging responsable sa kanilang mga aksyon at hindi maisaalang-alang ang karangalan at kredibilidad ng kanilang organisasyon. Nelson, Jen. Pero sabihin, ito bang pulis na ito, taga PDEG, Mar? Well, naka-assign siya dyan sa ang binanggit lang sa Talisay Police Station. Hindi nabanggit yung kanyang specific unit no. Pero doon sa kanyang mga video may kaugnayan sa drug operation, itong drug user nga at yung street level pusher, yung kanyang subject doon sa kanyang Bring Me Challenge. Pero meron din siyang isang video na patungkol naman doon sa mga loose firearms o unregistered firearms, na depende naman daw ang halaga ng premyo doon sa kalibre ng baril na kanilang isusurrender sa otoridad. Yes. Yung sa droga, siyempre, hindi mo na pwede dali kung wala kang ebidensya. Alam ka namang, ito po, adik ito. Paano kung gusto lang, 2,000. Yung baril, at least makikita mo, may ebidensya kang may daladalang loose firearm, no? Pero yung Bring Me addict, mukhang mahirap ngayon. So ano siya, ano na ang estado niya sa pagiging pulis, Mar? Wala. Ngayon, Jen, ni-relieve muna siya sa kanyang pwesto. Binigyan lang siya ng admin duty habang hinihintay yung resulta ng investigasyon ngayon sa kanya. Saan kaya galing yung pera niyang pinapapapremyo, no? Marami siyang dalang pera, oh. Ano ba siya? PO2? Parang patrolman, eh. Mar? Corporal, Jen. Corporal, parang PO2, PO3, mga ganon. PO1. PO2, Jen. PO2. Dating yung PO2, yung corporal. Ayun. At yun nga, iniimbestigahan, kasama sa iniimbestigahan ng PNP, yung cash prize ba na yun, personal na pera nitong pulis. Pero inaalam din kung ito ba ay ano ba to? Ito ba ay content niya lang o napagkatuwaan niya lang? Kasama yan sa iniimbestigahan ngayon ng PNP. Ayun. Parang content lang niya yan. Ganun yata siya kumikita. Wala naman natin nagdala ng hadik. Mar, salamat ng marami, ha? Ayun. Meron pang isa, yung nagsuot daw ng sa isang costume party. Yung nagsuot ng pulis. At tapos, ang costume party na yan ay dapat costume ng mga nakakatakot. Yun na nga, ang siya, sinuot niya, pulis. Nakakatakot ka naman. Takbuhan daw yung mga tao. Pero pinatawad naman ata. Problema dyan. Sorry, Ayan, pulis, di ba? Marami ako nakita, DPWH. Dapat yun nagsuot ng dapat may memorandum dyan, no? Na yung mga uniform ng mga government offices, hindi ginagamit kung saan-saan. Huwag yung gamitin panakot. Hindi yung panakot yan.